Natin na ang salita po ng Diyos ay mahalaga po, no, sa bawat isa po sa atin. Okay? At ang salita po ng Diyos ay of course pagkain po ng ating mga kaluluwa. Kaya kailangan natin pakainin para po hindi magiging malnourished yung ating buhay spiritual po, no, yung ating kaluluwa. Kaya dito po sa aklat ng Ephesians chapter 4, no? Dito po tayo ngayon nilay-nilay po ng mga salita po ng Diyos. Okay? Ephesians chapter 4, verse 11 up to verse 13. Okay. So, babasahin po ni Nanay Luz ang verse 11 po ng Ephesians chapter 4. Nanay Luz, sa Tagalog po. Hindi ko pa nakita. Ay, sige lang po. Tuloy-tuloy lang po. Makita nyo rin po yan, Nanay. Ephesians ano? Ephesians chapter 4, 4. verse 11. 4:11. Opo. Up to verse 13. Sige po. At siya ay nagkaloob sa ilan na mga apostol at sa ilan ay mga propeta at sa ilan ay mga ebanghelista at sa ilan ay mga pastor at mga tagapagturo. Amen. Okay, diyan po muna tayo sa verse 11. No? Kailangan po natin to makita kung bakit ito ay sinabi po ng ating kapatid na Pablo. At dapat po natin makita na sino po ba ang kanyang sinasabihan dito? Sino po ba ang kanyang tinuturuan sa kanyang isinulat, no? During the time. At of course, ito po ay una, makita dapat natin na ito po ay isinulat po niya para po sa church ng Efeso. Okay? Pag sabi po ba ng church ng Efeso, mga naglilingkod na po ba sa Lord? Amen. Amen. Katulad po natin, no, ng mga naglilingkod na po tayo sa Lord. Kaya tayo din kasama dito sa sulat ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo, no? Kasi walang pagkakaiba yung New Testament Church noon at saka ngayon, no? Tayo din po ay New Testament Church. Okay? So, dapat po natin makita na sa sinabi po ni Pablo ay meron pong dapat po nating malaman, no? Na kung saan po ang sabi po niya dito sa Ephesians chapter 4 verse 11, at siya ay nagkaloob sa ilan ng mga apostol at sa ilan ay mga propeta at sa ilan ay mga ebanghelista, no? At sa ilan ay mga pastor at mga tagapagturo. So, may tinutukoy po dito si Pablo na siya. Sino ba nagkaloob ng mga pastor, mga tagapagturo, mga propeta, ebanghelista, at mga apostol? Palagay niyo po, sino ho ang nagkaloob o nagbigay? Panginoon. Panginoon, siyempre, no? Pag sinabing siya, ang tinutukoy ni Pablo, hindi sarili niya, kundi ang Panginoon. Tama po? No? Kaya malinaw dito na ang context po, sinabi po dito ng ating Panginoon sa pangitan po ni Pablo, at siya ay nagkaloob sa ilan. So, ibig sabihin pala, ito ang mga pastor, mga tagapagturo, no? Mga ebanghelista, mga propeta at mga apostol. 5 po ito, yung tinatawag nila na fivefold, no? In the ministry. Iisa lang po ang pakay nito. Ano pong pakay? Ipangaral ang salita po ng Diyos. Tama? Kasi ang apostol, nangangaral din po yon. Tama po? During the time, nangangaral po ba sila? Nangangaral. Sino ang pinapangaral nila? Yung ating Penso Kristo. Tama? Yung mga ginawa ng ating Panginoon. Mga propeta during the time. No? Sino bang binabanggit nila? Yung Diyos. Pinapangaral nila na ito ang tunay at totoong Diyos. Di po ba? Mga ebanghelista, ganun din. Pangangaral din po yon. Yung pastor at guro, pangangaral din. So, sa madaling salita, ang lahat ng ito na inilagay ng Diyos sa church, puro yan nagpapahayag
ng salita po ng Diyos. Ang tanong, sa panahon ba natin ngayon, may mga propeta pa? Meron pa po ba? Ganda ng tanong, no? Sa panahon po ba natin ngayon, may mga propeta pa? Sa panahon ba natin ngayon, may mga apostol pa? Palagay niyo po, si nanay, wala. Wala na po. Tama po si nanay. Wala na. Noon lang yun eh. Namatay na. Namatay na po kasi sila. Pero ang pinakamaganda dapat natin makita, yung aral ng mga propeta at apostol na nanatili hanggang ngayon. Doon Tama po? Dito sa Yes, yung aral nila nananatili po yun. Pero sila mismo, wala na po. Pumanaw na po sila. Tama po? Ngayon, yung mga ibanghilista, mga ngaral din po yun. Yung pastor at guro, nananatili po ba na merong pastor ngayon? Meron. Nananatili po yung pastor. Tama po? At saka ang pastor, ang aral ng pastor, galing din po yan sa aral ng mga propeta, mga apostol, at ang aral ng mga propeta at mga apostol, galing din po yan sa ating Panginoon. Okay? So, sa madaling salita, ang aral pala ng Diyos, pasa-pasa. No? Tama po? Nakuha niyo ba ang punto? Pasa-pasa mula sa propeta, napunta sa apostol, pagaling sa apostol, napunta sa church, sa pastor. Tama po? So, ibig sabihin ang aral, hindi nagbabago po yan. Hindi pwedeng baguhin ang aral ng Diyos kasi aral na po yan ng Panginoon eh. Dito na napagkit sa ating kasulatan. Ang aral na yan. Yes. Ito dapat ang basihan natin kasi ito na po yung aral ng Panginoon. Hindi pwede na gagawa tayo ng ibang aral para sabihin natin na itong aral ng Diyos. Kasi ang aral ng Diyos, gawa na, ito na po yun. No? Kaya nga, lagi ko nga po sinasabi na ang aral ng Diyos, salita po ng Diyos, para bagang pagkain niya na nakahain na sa atin. Hindi na kailangan lutuin pa. Tama po? Hindi na po kailangan lagyan pa ng ingredients kasi nakahain na po yan. Ano na lang po ang dapat nating gawin? Kainin. Kainin na lang. No? Bakit kaya marami pa rin gusto mag-invento ng luto? Di ba? Bakit ang iba gusto ibahin yung timpla ng salita ng Diyos? Ay, hindi mo na kailangan ibahin ang timpla dyan kasi nakatimpla na yan. Tama po? Sulat na yan. Sinasabi na yan ni Lord. Okay? So, ganun din sa ating paglilingkod, ang aral hindi pwede baguhin. Amen po? Hindi pwede magdagdag, hindi pwede magbawas. No? Kasi po, may kaparusahan. Sabi po sa Revelation, chapter 28, verse 19. Okay? So, ang pakay nito ng ating Panginoon, sa pagitan po ng salita po ng Diyos, ay meron pala siyang nais iparating kung bakit siya ay nagkaloob ng mga propeta, ng mga apostol, ng mga evangelista, ng mga pastor, at mga guro. Ano pong pakay ni Lord? Ano po ang nais ng ating Panginoon? Okay? May purpose po siya sa atin. Ano po yun? Basahin natin sa verse 12. No? Nakita ba ni Nanay Lenny? Pwede basahin Nanay Lenny? Ephesians chapter 4 verse 12 po. Sige po na. Para sa ikasasakdal ng mga santo, para sa gawain ng Ministeryo. Para sa ikatitibay ng katawan ng Kristo. So ito palang dahilan, no, kung bakit nagkaloob siya ng pastor, tagapagturo. Bakit? Kasi po, ang concern po ni Lord sa kanyang church. Tama po? Para alin daw? Ituloy natin sa verse 12. No? Sa binasa ni Nanay. Para sa ikasasakdal ng mga santo. Pag sabi pang sakdal o perfect, ano po ba ibig sabihin? Ibig sabihin ba ito ang isang anak ng Diyos? Dahil gusto ni Lord ay maging sakdal ka, ibig sabihin, hindi na ba nagkakasala?
Ano po ibig sabihin ng sakdal? Madalas ko po yung sinasabi mga kapatid. Pag sabing sakdal, ibig sabihin, magiging matured. Magiging matibay siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mahalaga kasi yung maturity, no? Sa buhay po natin, sa paglilingkod ko sa Lord. Okay? Ayaw po ni Lord na manatili po tayong bata. Tama po? Ano po ba ang nature ng isang bata? Di ba matampuhin? Tama po? Yung bata. Matampuhin yung bata eh. No? Ayaw ni Lord ng ganon. Na ang kanyang anak, kailangan maging mature. No? Huwag maging matampuhin. Tama po? Okay? So, nakakalungkot, no? Minsan, hindi lang nakamayan ni pastor na nagtumampo na. No? Maraming ganon, no? Mga anak ng Diyos. No? Hindi lang nabati ni pastor, tampo na. Di ba? Hindi lang nabigyan ni pastor, tampo na. Hindi yung ganon. Okay? Kaya ang sabi ni Lord, kailangan tayo maging sakdal. Ibig sabihin maging matured. No? Maging matibay tayo sa paglilingkod sa Lord. No? Hindi yung hindi ka lang mapagbigyan, tampo ka na kaagad. Ayaw mo na maglingkod. Hindi ganon ang paglilingkod. Kasi kung ganon ang paglilingkod ng isang Kristiyano, nakabase doon sa mga material na bagay. Tama? Hindi po dahil doon sa ating Panginoon. Kasi ang totoong paglilingkod, kaya ka naglilingkod, para sa Diyos. Naglilingkod ka sa Lord, hindi sa tao. Hindi kay pastor. Tama po? Kasi kung kay pastor ang paglilingkod doon natin, sigurado hindi tayo tatagal. Kasi tao ang pinaglilingkuran mo, hindi po ang Diyos. Ganon din sa akin. Kung kayo ang pinaglilingkuran ko, hindi ako tatagal. Tama po? Okay? Hindi ako tatagal dyan. No? Kung tutusin, no? Bakit? Kasi kung ating ugatin, ating titingnan, anong mapapala ko dito? Kung naglilingkod ako sa tao. Tama po? Oh. Bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod? Kasi ang pinaglilingkuran natin, ang Diyos. Yung ating Panginoon. Okay? 100% siya na ating pong pinaglilingkuran. Kaya mahalaga na ma-acknowledge natin na si Lord pala ang naglagay sa church ng pastor, tagapagturo. Okay? At tandaan po natin ang pastor, hindi po hanap buhay. Ang totoong pastor, hindi o profession. Tama? Hindi po. Ang totoong pastor, tinawag ni Lord. Si Lord mismo ang naglalagay sa church. Okay? So, mahalaga po yon na makita ho natin na ito pala ang gusto ng ating Panginoon, no? Yung tinatawag na para sa ikasasakdal, no, ng mga santo. Pag sabing santo, ito po yung mga mananampalataya. Ito po yung mga na-born again. Tayo po yon, mga saints ang tinatawag ni Lord. Yung mga naglilingkod sa Kanya. Yung mga anak niya, in the sight of God, we are the saints, no? Tayo po ay mga santo in the sight of God. Bakit? Kasi tayo, binorn again na. Tayo po ay binago na po ni Lord. Tayo po ay iniligtas na po ng ating Panginoon. Kaya ang tawag po sa atin ay mga santo. Kaya nga, kung inyong nabasa ang aklat po ng 1 Corinthians chapter 16, verse 15, no? Tinatawag din yung church na mga saints. No? Kaya nga ang sabi doon ni Pablo ay dapat magiging addict tayo sa mga ministry ng mga santo. We are dapat, sabi ni Pablo, we are addicted, no? In the ministry of the saints. Tinatawag din po na saints, yung mga taga-Corinto, yung sa church. Okay? So yun pong ibig sabihin na saints, no? Sa kasasakdal o sa ikatitibay ng mga santo, na mga anak po ng Diyos. Tayo po yun, tinutukoy. No? Ano pa? Para sa gawain ng ministeryo. No? Para ang gawain ni Lord, siyempre tuloy-tuloy po yun. No? Kaya may nilagay po siya na pastor. At tandaan po natin, ay ang pastor, gusto ng isang pastor na meron siyang kasama sa ministry. No? Pero siyempre, pinagpipray natin kay Lord kasi hindi naman yan basta-basta, hindi naman yan negosyo, hindi naman yan hanap buhay. No? Ang pagkapastor, ang pangangaral ng salita ng Diyos.
Siyempre, ay sabi ni Lord, maghanap tayo ng tapat na mga ngaral, no? Na katulad ng pastor, basahin po natin sa aklat po ng 2 Timothy, no? Meron pong binabanggit po dito ang ating kapatid na Pablo tungkol po sa paglilingkod, no, sa ating Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 2, anong sabi dito? Ikaw sa makatuwid, sa verse 1 muna, aking anak, no, sabi ni Pablo kay Timoteo, ay magpakalakas sa biyaya na kay Kristo Jesus. No? Kaya ang gusto po ni Lord, lagi tayong maging malakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Verse 2, anong sabi? At ang mga bagay na narinig mo sa akin, sa gitna ng maraming mga saksi, sabi po ni Pablo, ay ipagkatiwala mo rin ang gayon. Kanino niya ipagkatiwala? Sa matatapat na mga tao. Ibig sabihin, sa matapat na tao ng Diyos, syempre, hindi tao lang mismo na nakikita mo lang sa kalsada, yun na ang pinili mo dahil magaling mag-English, magaling magpaliwanag, yun na. Sabi ni Lord, sa magitan ni Pablo, ay ipagkatiwala mo rin ang gayon sa matatapat na mga tao na makakaya rin magturo ng iba. So, pag sabi pong katapatan, ibig sabihin po, nandoon yung kanyang commitment sa Lord. Nandoon ang kanyang submission, no? Sa atin pong Panginoon. So, yun po yun mga kapatid. Kaya, mahalaga yung gawain ng ministeryo ng ating Panginoon, no? Kaya pala ibinigay po yung tagapagturo, ang pastor, no? At ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Pag sabing katawan, ano pong ibig sabihin? Yung body ni Christ, ano po ibig sabihin? Spiritually speaking, ano po yun? Yung church. No? Tayo po yung katawan. No? Yung buong church ang tinutukoy po ng ating Panginoon. Okay? Kasi ang gusto ni Lord, ang pinaka-pakay po ng ating Panginoon, dito po sa verse 13. No? Babasahin ko po ang verse 13 ng Ephesians chapter 4. Sabi dito, hanggang sa tayong lahat. Sinong lahat? Yung buong church. No? Hanggang sa tayong lahat ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya. So, yun pala ang nais po ng ating Panginoong Diyos para tayo magkaroon ng one faith, no? Iisang pananampalataya. Hindi ho tinuturo ni Lord na ang isang church magkaiba ang pananampalataya, kundi dapat iisang pananampalataya. Kung anong pananampalataya po nila ni Pablo, ganon din dapat ang ating pananampalataya. Tama po? Kung ano ang itinuturo ni Pablo sa mga salita ng Diyos, yun din dapat ang ating ituturo. At di po ba tinuturo ni Pablo na dapat tayo ay sumunod sa pananampalataya ng namumuno sa atin. Kaya nga, tuloy natin ibinabaging salita ng Diyos kasi dapat isang pananampalataya lang po tayo. Ang sabi ko dito, ituloy natin sa Hebrew chapter 13, no? Ito po yung kanyang kadugtong sa sinasabi po dito tungkol po sa pananampalataya, no? Sa ating Panginoon. Hebrew chapter 13 verse 7. Anong sabi niyo dito? Alalahanin sila na may pamumuno sa inyo. Okay? Pag sabing alalahanin, ibig sabihin po ay ipanalangin natin, no? Lagi nating isipin, no? Yung namumuno sa atin na naisalita sa inyo ang salita ng Diyos. Di po ba yung atin naman sinasalita, lagi salita po ng Diyos? No? Hindi salita ko po yun, kundi salita po ng Diyos. Kaya nga, ang mga katuruan po ito
ay itinuturo po natin. Kaya, pagka may mga nagtatanong sa atin, sino ang tinuturo natin? Di ba ang sulat ni Pablo? Tama? Di ba ang banal na kasulatan? Kaya sinasabi natin sa kanila na tanungin natin si Pablo. Pasagutin natin si Pablo kung anong sabi ho niya. Kaya sabi ho dito, alalahanin sila na may pamumuno sa inyo na naisalita sa inyo ang salita ng Diyos. Anong kasunod? Sundin ang kanilang pananampalataya. Ano daw sabi ni Pablo? Sundin ang kanilang pananampalataya. Sino? Kanino tayo sumunod? Sa mga namumuno sa atin. Sino ang namumuno? Sino ang nilagay ni Lord? Siyempre, yung pastor. Tama po? Yung tagapagturo. Kasi ang walang ibang pakay yung pastor, kundi magiging katulad sa pananampalataya ng pastor. Tama po? Kaya ang dahilan kung bakit hindi natin tinitigil ang paglilingkod sa Lord, kasi kailangan natin yung iisang pananampalataya sa Lord. Tama po? Mahirap po magsama kapag kawatak-watak ang pananampalataya. Tama po? Pagka iba-iba ang pananampalataya, mahirap po yun pag iba-iba. No? Pagka iba-ibang pananampalataya natin, mahirap po. No? Kaya ang sabi ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, ay sundin ang kanilang pananampalataya, isa lang alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. So, mahalaga pala talaga ang pamumuno, nangunguna, nagbabahagi ng salita ng Diyos, at sumasampalataya sa Panginoon, kasi ang gusto ni Lord, na sundin natin ang kanilang pananampalataya. Okay? So, kung ang pastor, ang kanyang pananampalataya, ay nakikita mo na may pananampalatayang pastor, malaking pananampalataya sa Lord, anong sabi ni Lord? Sundin ang kanilang pananampalataya. Okay? Kaya, in-encourage natin lagi yung kapatid natin sa pananampalataya. No? Kailangan encouragement, hindi discouragement. Kasi pinapalakas mo yung kanyang pananampalataya sa Lord. Yun talaga ang ating pakay. Yun talaga ang ating motives na kung saan po palakasin ang buhay espiritual ng ating kapatid, no? Sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po na dapat po natin makita. Kaya sabi dito, sa verse 13, hanggang sa tayong lahat ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kung nyo natandaan po, ang Ephesians chapter 4, nakalagay po doon, one Lord, no? One faith, no? One baptism, no? Dapat iisa yan lahat. Hindi pwedeng magkaiba-iba. Tama po? Okay? Parang kanta yan, kailangan isang kanta lang sama-sama. Hindi po pwede na ibang kanta ang kakantahin mo. Pagka nagkakanta tayo ng iba't ibang kanta, ano ho ang magiging implikasyon sa ating paglilingkod sa Lord? Magulo. Di ba? Magulo. Kasi iba-iba eh. No? Kaya ang sabi ni Lord, one Lord, one faith, one baptism. Kung ano tinuturo ng Panginoon tungkol sa Diyos, Panginoon, doon tayo. Kung sinabi ni Lord na Diyos ang Ama, ang Anak, at Banal Espiritu, paniwalaan natin. Kasi yun ang katuruan ng ating Panginoon. Wala namang, doon, wala namang bago eh. No? Yun talaga ang aral ng ating Panginoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kung sinasabi ni Lord na one faith, isang pananampalataya tayo. Tama po? Mahalaga ang isa ating pananampalataya, isa ang ating katwiran. Kasi kung tatanungin ng ibang tao, ano po ba ang aral niyo po diyan? Ganito kasi, kailangan gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. Bakit sabi ni Pastor, ang kaligtasan by grace? Di magkaiba na. Tama po? Kaya nga, one faith tayo sa mga salita ng Diyos. Okay? So ano pa? One baptism. Isang bautismo natin.
Okay? Kung naniniwala tayo na si Kristo, dahil ito po'y biblical naman, kung naniniwala tayong Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, dapat ang bautismo natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tama po? Hindi yun sa pangalan ni Jesus laang. Okay? Kasi karamihan ngayon, nakapokus kay Jesus eh. Sa Ama, wala na. Di ba? Karamihan na yun. Puro kay Jesus lang yung credit. Pero sa Ama, wala na. Okay? Sa atin, balansyado. Dahil yun talaga ang turo ng Biblia. No? Ano pong gawa ng Ama? Ang gawa ng Ama, siya ang umibig sa atin. Okay? Dahil dapat tayo ay mapahamak. Kaya nga, sabi John 3:16, For God so loved the world. Umibig po sa atin yung Ama. Okay? Sa pagitan ng kanyang pag-ibig, sino ang binigay niya? Kristo. Si Kristo. Para tayo tubusin. Di ba? So, malinaw yun. At ang Banal na Espiritu naman ang siyang nag-born again sa atin. Nagbigay ng bagong buhay. No? Nagbigay sa atin ng buhay sa kalagayan nating patay because of sin. So, malinaw po yun na iisang bautismo dapat yung ating gagawin. Yung ating paniniwalaan, yung ating sundin, no? Sa ating paglilingkod na ito. Ituloy natin. Sabi dito, hanggang sa tayong lahat ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya at kaalaman sa anak po ng Diyos. So kasama pala yung kaalaman, no? Kailangan alam natin ang aral po ng Diyos. Tama po? Kaya tayo may mga Bible study, kaya tayo may mga pag-aaral, kasi ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng tinatawag na kaalaman tungkol po sa ating Panginoon. Hindi po tungkol sa buhay ni pastor. Di ba? Hindi po tungkol sa anumang mga bagay, kundi kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Kaalaman po sa sinasabi po ng ating Panginoong Diyos para hindi tayo magiging, anong tawag doon? Inosente. Hindi tayo magiging, tawag nito, mangmang doon sa mga aral po ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi po ni Lord, Hosea chapter 4 verse 6, ano sabi doon? My people are destroyed because of lack of knowledge. Ang mga tao ko, take note, tao na po ni Lord John. No, sabi ni Lord, my people are destroyed because of lack of knowledge. Ang mga tao ko napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Saan sila napapahamak? Doon po sa mga maling aral. Tama? Doon po sa mga maling pamumuhay. Okay? Hindi ko sila napahamak sa impyerno, take note po. Kasi tao na po yan ng Diyos, ligtas na po yan. Saan sila napapahamak? Sa mga maling pamumuhay, maling paglilingkod, maling aral, di po ba? No? Doon po napapahamak ang tao. Okay? Kasi, once ng anak po ng Diyos, ay nangihina na nananalig na, unti-unti na po yan, na mawala na po sa paglilingkod sa Lord. Okay? Pagka nawala na yan, patay na ang kanyang fellowship sa Lord. Okay? Doon na po, magkaroon po ng kapahamakan sa buhay. Kasi po, siyempre, pag wala ang tao, pag ang anak ng Diyos, pag wala na sa Lord, gagawin na talaga mga makamundong ginagawa. Pag ginagawa na makamundong ginagawa, mapapahamak na, magiging miserable na po ang buhay. Tama po? Magulo na po ang buhay. Doon na po nag-umpisa yun. Doon po yun nag-umpisa sa hindi paglilingkod sa ating Panginoon. No? Kaya nga tayo, in-encourage po ni Pablo na dapat tayo magkaroon ng isang pananampalataya sa Lord. Okay? At dapat sundin ang pananampalataya ng namumuno po sa atin. Okay? Ang pinakapuno natin, siyempre, of course, si Lord. Pero may mga ginagamit si Lord, no? May mga inilagay sa church, pastor, guro, na magturo po sa atin. No? So, ano pa pong sabi dito?
malinaw na at sa kaalaman ng anak ng Diyos. No? Magkakaisa tayo sa kaalaman. No? Sa pananampalataya at sa kaalaman po sa tungkol sa anak po ng ating Panginoon o sa ating Panginoon Kristo. Ano pang sabi dito? Tuloy natin. Sa isang sakdal na tao, no? O na anak ng Diyos, o tinatawag dito na perfect man, no? Sakdal na tao sa sukat ng pangatawan ng pamunuan ni Kristo. So, sa Tagalog kasi dito, ang nilagay, lalaki. Pero kung uugatin mo, no, yung man of God, yung tao ng Diyos. Okay? So, hindi lamang po lalaki, kundi kasama dito ang babae na anak po ng Diyos. No? So, medyo naiba lang siya sa Tagalog. Na ang sabi ni Lord, sa sukat ng pangatawan ng punuan ni Kristo. So, malinaw na ang gusto ni Lord, yung church maging matibay at dapat tayo ay magkakaisa, sama-sama po, no? Sa atin pong paglilingkod, sa ating pananampalataya sa Lord, sa church po ng Panginoon, ay dapat po tayo maging masigla po, mga kapatid. Kasi yun po ang nais po ng ating Panginoon. Kaya, bago tayo magtapos, naalala ko po yung Psalms chapter 133, verse 1. No? Anong sabi po ni David po doon? Behold, no? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No? Kung sa Tagalog pa ay tingnan ninyo, napakabuti at napakaligaya na ang mga kapatid ay magsama-sama at nagkakaisa. Okay? So, malinaw ang sabi ni Lord, napakabuti at napakaligaya. Okay? So, ang tanong, ang ginagawa po natin ba ay isang mabuti po sa harapan ng Diyos? Amen. Amen. Maligaya po ba tayo sa paglilingkod sa Lord? Amen. Maligaya po sa Lord. No? Kasama. Opo. No? Sama-sama tayo eh. No? Sama-sama sa pagkakaisa. Siyempre, sama-sama tayo, nagkakaisa tayo sa Lord. Kaya nandoon yung kaligayahan natin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. No? Kaya po, ay hindi po ba kung inyo napapansin, pagka kulang tayo, wala lang kahit isang kapatid sa pagsamba, medyo nalungkot tayo kasi siyempre gusto natin, nandyan siya. Para lumago. Tama? Okay? Pero pagka nandyan, kumpleto, magagalak ka. Masaya ka. Although nandun naman yung kagalakan sa Lord, pero iba pa rin. Tama ba? Na ang mga kapatid nagkakaisa sa gawain po ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Kasi, ang ginagawa naman natin, hindi naman ito para kung kanino, kundi para ito sa Lord at ang benepisyo nito, tayo din. Tama? Tayo rin ang magkaroon ng benepisyo na binigay ng Diyos sa atin. Halimbawa, naglingkod tayo sa Lord ngayon. Okay? Sa atin bang paglilingkod, ano pa ang magiging benepisyo natin sa Lord? Si Nanay Los, para po malaman natin. Nanay Los, sa paglilingkod ba sa Lord, ano po ang mga benepisyo na makakuha mo? SSS po ba? GSIS po ba? Ano pong benepisyo, Nanay? Ang benepisyo binigay Sa buhay atin. spiritual. Kung magkasama tayo magpunta sa saan-saan ng gawain. Opo. Maligaya tayo. Maligaya po. Yung benepisyo ni Nanay, maligaya siya. No? Kaya siya dumadalo sa gawain ng Diyos kasi pagka nakadalo siya, maligaya. Totoo naman, tingnan niyo po. Ang isang tao, pagka hindi naglilingkod sa Lord, ano po yung mukha? Lungkot. Di ba, God? Na-observan mo yan? Malungkot siya na para bagang ang mukha niya, hindi matodrawing. Pero yung
anak ng Diyos na naglilingkod sa Panginoon, palagi yan naka-smile, di po ba nanay? Kahit punong-puno ng problema yan. Smile. Diba? Smile at the storm. Diba? Diba may kanta doon? Smile at the storm. Smile at the storm. Kahit po nasa bagyo ng problema, nakasmile pa rin kasi maligaya ka sa Lord. Tama po? So, ang benepisyo ni nanay, maligaya sa Lord. Si nanay Lena naman, ano po ang benepisyo? Ganun din, maligaya din po sa Lord. Diba? Kung tutusin, napakaraming benepisyo binigay po ni Lord sa atin. Di po ba? Ano mga benepisyo? Mga pagpapala, kaligayahan sa Lord. No? Ito po ang kaligayahan natin, yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat ang paglilingkod, huwag nating ipagkait sa Lord. Tama? Dapat gawin natin para po sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating paglingkuran ay buhay na Diyos at alam ng Diyos na tayo po ay tunay na at totoo na naglilingkod po sa Kanya, tunay at totoo na sumusunod sa Kanya. Purin po ang Diyos, yun lamang po ang maikling exhortation natin tungkol po sa tinatawag na unity. No? Pagkakaisa natin. Unity, pag-isa. Pagkakaisa natin sa atin pong pananampalataya sa Lord. Unity in the faith. Okay? So,